kaigsunan nga mga leadership sa simbahang Katoliko naana siya kanang divine authority. Dili lang ni Ginoong Jesucristo, kung dili tulo ka persona ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo maoy nagapalig-on sa simbahang Katoliko. Tulo ka persona ang nagtubo ng simbahan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Karon sa pagsulti ni Ginoong Jesucristo nga padala ang Espiritu Santo maoy mugiya o mutudlo sa mga leaders, nagpadayon na siya hangtod karon. Mauna nga ang simbahang Katoliko dili masipyat o dili masayo tungod kay balaan man sa Espiritu Santo. Ako'y nagatudlo. Mauna ang kalikunan sa simbahang Katoliko bahin sa kaluwasan. Kung mutudlo o kaluwasan ang simbahang Katoliko, nahatid na siya ay resulta. So, balik na rin karon sa katong-pito ka libro. Kining Deuterocanon na pitong ka libro, itanggal ni sa non-Catholics. Kanya, abi ninyo sa training na gihimo nila ni mga kaigsunan. Ang ilang gisunod sa ako ng giingon, iya man sa simbahang Katoliko. Pare man ang nagdungala ani, Katoliko ang naghimo niani, Katoliko ang nag-approve, Katoliko ang nag-print, Katoliko ang nag-publish, Katoliko ang nag-declare. Karon, ang Deuterocanon gitanggal sa mga Protestante, pinaagi atong assemblea sa Jamia na gipamuluan ni Haring Akiba nga usa ka Hudiyo. Ang pangutanan dako, ikaw Kristiyano, nganong ang Hudiyo man imong sundod? Dalawa ha, Kristiyano ang mga Protestante, pero ang gisunod nila Hudiyo. Lugangan ako. Ang mga Protestante, moingon sa badugyot ang dapat ipapahulay. Dili pwede kaunon ang dugo o baboy. Dili pwede kaunon ang walay timbris. Dili pwede kaunon ang walay ang kanang mausap kung lutoon. Iya man na sa Hudiyo. Kunya, sundo din mo nga Kristiyano ka. Sumaunin kini mga Sabadista o anong Jehova, Iglesia ni Cristo nga dili mukaon sa ginadili nga balaod dito sa Old Testament. Dili na sila Kristiyano. Nagpaka-Hudiyo na kaya ang ginusunod nila ang balaod man sa Hudiyo. Kunya, kalahin ang pamahayag ni Ginoong Jesucristo. Aning mga Kristiyano nga nagasunod sa balaod sa Old Testament, mauni ang pahayag ni Ginoong Jesucristo o kini siya mag-epekto yun kay nga naman si Ginoong Jesucristo man ang nagsundi. Ang sa iyo ang gaingon, ingon dire ipagayag 3:9, anong mga sakop diha sa pundok ni Satanas nga nagpaka-Hudiyo, mga bakakon ka na sila, paduunon ko sila kanimo o paludon o pasimbahon ko kanimo aron sila mahibalo mahibihigod mo ko ikaw. Mo ni mga kaigsunan, desisyon na ni Ginoong Jesucristo na kini mga tauhan na nga nagpaka-Hudiyo sakop ni Satanas. Karon ang pangutana, sakit man na dili na among pulong kay Ginoong Jesucristo na siya nga pulong. Ang atong pangutana karon, sayo ba si Ginoong Jesucristo? Sala ba si Ginoong Jesucristo sa paghimo yani? Wala.
Kaya nga naman, si Ginoong Jesucristo, dili masayo o dili makahimo o sala. Ono Pedro 2:22. Kanya ikaduhang nga rason, naingon ang balaod, ang balaang kasulatan, Lucas 16:16, nag-ingon, ang balaod ni Moses, potob lang sa panahon ni San Juan na magbubulyag. Hebrew 10:1, ang balaod ni Moses, dili kingpit, dili angay, nasundo na to. So na adunay New Testament, ang mga balaod sa Old Testament, lagda dito, dili na pwede nga i-impose diri. Kay tungod aning giingon ni Ginoong Jesucristo nga ang balaod ni Moses kutob lang sa panahon ni San Juan na magbubunyag. Naay katko kay nganuman si Ginoong Jesucristo mao naman ang makunay nga magkumala sa hingpit nga simbahan. So balik ta dito sa Deuterocanon nga ilang bitanggal. Wala sila katungod pagtanggal ani. Kay nga naman, ang kining pito ka libro, naa ni siya, nasakop ni siya sa unong ka council. Kining council mga kaigsunan, Vatican Council, ka ng mga Church Council, aduna na'y 23 councils gikan sa panahon ni Ginoong Jesucristo hangtod karon. So kining council mga kaigsunan, mauna ang pinaka-highest na ecclesiastical authority sa simbahang Katoliko. I-declare gani na sa council, valid na siya sa mata sa Diyos sa pag-ingon ni Ginoong Jesucristo nga ang tanan nga inyong itubot dinhi sa yuta, itubot sa langit, o ang tanan nga inyong dinhi sa yuta, idili sa langit. Pag ma-approve na sa council sa simbahang Katoliko, ilalom sa church magisterium, imo gani ng usbod sayo makasala na yung katiya. Kaya nga naman, trabaho mo na sa Diyos. Kanya, Protestant pastor, maway mag-upa ni anak, dubli-dubli ang sala na may tao. So, kining pito ka libro mga kaigsunan, na ilalong niya sa approval sa unong ka council. Kung sa man yung mga council, Council of Laodicea, niatong tuig 360 AD, Council of Hippo, 393 AD, Council of Carthage, 397 AD, Decree of Gelasius, 492-476 AD, Council of Florence, 1442 AD, Council of Trent, 1546 AD, Synod of Jerusalem, 1642 AD, 1672 AD ay meron. So, mauli, ang mga council na nagpalikod aning pito ka libro, kunya ang galon lang aning mga protestante na pastor, ng mga illegal na mga magtutudlo. Nakasulti ko mga kaigsunan na illegal na mga magtutudlo. Kaya nga naman, ang tanan-tanan ng mga leader sa katauhan sa Diyos, gikan sa Old Testament, puro na sila giapuin sa Diyos personally. Apel na diha, tanan-tanan din ng mga propeta, giapuin din na siya sa Diyos na mahimong magtutudlo o mahimong propeta. Si David, si Moses, mga kaparian, nagapangsyon din sa simbahan, puro gina siya giapuin sa Diyos. There is a New Testament, maoki hapon, ang mga leader ng mga kaparian, gikan sa mga apostoles, giapuin gihapon na sa Diyos. Asa na ito mabasa sa New Testament? John 20:21-23, nag-ingon si Ginoong Jesucristo, sa samang paagi nga ako ipadala sa amahan, amo usab akong ipadala.
sa katapusan sa kalibutan. So si Ginoong Hesukristo mismo nagsunod aning procedure sa Diyos nga Amahan nga i-appoint personally ang mga leader sa iyang katawhan. So gikan sa mga apostoles hangtod karon nagpabilin ang maong authority na hurot ang mga apostoles pero naay succession ng power nga hangtod karon naa o hangtod sa katapusan sa kalibutan magpabilin ang maong authority. Kamusta man ang mga Protestant pastor kung ipadala ang mga leader sa simbahang Katoliko ipadala sa Diyos? Kamusta po ang mga Protestant pastor? Asa po sila nakuha o authority? Asa nakuha o authority ang mga Protestant pastor na ning-abot na ni sila karon og 60,000 kapulbo. Oro na gaingon na sila maway tinuod. Pero nganong di man po sila magkasabot? Magkasabot na sila pagbuba sa simbahang Katoliko. Unsay giingon? Unsay pamahayag sa Dios bahin ani mga pastor nga nanudlo kasawa na to mga kaigsunan. Mauni ang giingon sa Dios ani mga Protestant pastor. Sulat ni Jeremias 23:21 ang Ginoo nag-ingon, wala ko subuha kining mga propetaha apan nanudlo apan nanlakaw sila, wala ko sila subuha sa panagna apan nanagna gihapon sila. 30 kontra ko ang mga propeta o magpatuo nga ang ilang kaugalingong mga pulong na ilang gisangyaw akong gisulti, wala ko sila subuha ni ipadala o dili sila makatabang sa katawhan. Ako ang Ginoo maoy nagsulti niini. So, mao ni ang pinakadako nga divine factor sa mga Protestant pastor sa entire leadership nila. Wala sila ipadala sa Diyos. Ingon ang Diyos, nasukot ako aning mga tawhana ng nanudlo na wala na ko ipadala. So, mauna ang kahimtang dato mga kaigsunan pastor. Diri sa New Testament, giusab ni Ginoong Hesukristo ang terminology. Nag-ingon sa San Mateo 24:24. Pagbantay ka mo sa mga minik ng mga magtutudlo. So, kining mga minik ng mga magtutudlo karon mga kaigsunan, ang simbahang Katoliko na maoy makadetermine ani o mahimo kang minik ng mga magtutudlo kung imong gospel ang declared teaching sa simbahang Katoliko. Halimbawa, nag-ingon si Ginoong Hesukristo, iyan nga teaching, panlakaw na kamo sa tanang nasod tibuok kalibutan. Himuha silang akong mga tinunan. Bunyagi sila sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Optiman ako mag-aubay kaninyo. So, ang suko sa bunyag ni Ginoong Hesukristo, bunyagan sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Bunyagan ang tanang tao. Ano sa ihimo sa mga Protestant pastor? Dili ko bunyagan ang bata. So, bisag unsay reason nga ilang himuon na dili bunyagan ang bata, giguba nila ang
teaching ni Ginoong Jesucristo. Dako na siya nga sala. Kaya ang bata, bisan pa kung saon na to, tawagin na siya. Bata, tigulang. Once may pamanak na siya, tawagin na. Ang suko, bunyagi ang tanang tao. Muna'y suko sa amahan, anak ng Espiritu Santo. So muna mga kaigsunan, ang epekto sa kining mga pagtutudlo sa pigas nga grupo, natawag na to yun na sinaka, illegal sa mata sa Diyos. Pero hala, padayon lang inapod. Kaya kami magpadayon po may kata o explanation sa inyo. Depende na sa inyo kung kinsa inyong anuhon, kaya naalaman tayo freedom of will. Kunya nga kaigsunan, sa kanang Protestantism, Martin Luther, huwag yun siya magpasalit nga ang iyang pundok nga dalhon makahatag og kaluwasan. Ni pero na naghatag si Martin Luther og assurance sa iyang mga sapo nga makahatag siya kaluwasan. Unsay proof na to? Sa diyang hapit na mamatay ang iyang inahan, ipatawag si Martin Luther sa iyang inahan. O niya, nag-ingon ang iyang inahan nga, Martin, unsa na inyong gapo nga gitudlo? Kung ali ako, kay masuporta ako kaninyo, kanimo. Unay sulti sa inahan nga hapit na mamatay. Kung sa may tubag ni Martin Luther, ingon niya sa iyang inahan, ayaw, inahan ko, ayaw kiyae ang imong katoliko nga pagtuo. Kung buot kang magpabilin sa imong katoliko nga pagtuo, pabilin niini, kay ako, dili makalimbong sa akong kaugalingong inahan. Muna mga kaigsunan, nga ang leader sa Protestantism, never na naghatag siya assurance na naay maluwas sa ilaha. Kay kung tinuod pa nga makaluwas ang Protestantism under sa leadership ni Martin Luther, gidalaon ta niya ang iyang inahan. Pero usay isulti niya, pabilin diha inahan ko, pabilin sa imong pagtuong katoliko. Kunya kini kay Agustinian Press man to si Martin Luther, itipigan ni sa Vatican kini nga sulat ni Martin. Onya, ikaduha, dili man pwede ang leader nga walay assistant, no? Naamoy assistant si Martin Luther, na kini si Melanchthon. Usa po din siya ka maayong kuan ba kanang journalist mo ni. Maayong po din siya manudlo. Mao gihapon ang kahimtang. Nangutana ang iyang inahan sa kahimtang nga ilahang ginawali unsay kalainan sa kining katoliko nga pagtuo o kanang bag-o nilang pagtuo. Assistant ni Juan ni Martin Luther, Melanchthon. Kung sa may iyang gisulti, Adeo, anak ko, ayaw ako. Palit man. Anak ko, ayaw ako limbi. Tug-ani ako sa tinuod. Hain man ang labing maayo nga tinuuhan. Ang karaan o kining bag-o mong giwali o pagtuo. Kay ani ako, kung ani ako sa tinuod, kay hapit na ako mamatay. Kung sa may sulti ni Melanchthon, assistant ni Juane, ni Martin Luther, kung sa sulti niya, nanay, Isaya mo na ito, no? Ingat siya, nay, padayon na ang imong karaang pagtuo. Karaang pagtuo ng nawang katoliko. Ang bago na mong tinuuhan, mas masayon. Apan ang imong katoliko na pagtuo, mas
Sigurado by Felipe Milangton, assistant to Martin Luther, preacher and journalist sa Lutheran Church. So kining duha ka leader, never gyud sila naghatag bisag gamay nga assurance nga makahatag ang ilang sistema sa kaluwasan sa ilang mga membro. O sa gisulti ni Milangton, sayo ning ila apan lisod. Sayo ni tudlo apan lisod ang kaluwasan. So mga kaigsunan, lapad kayo ang opportunity sa kaluwasan dinhi sa simbahang Katoliko. Sigpit ang kahintang sa Protestantism. Kaya naman, in general, ang Protestant Church naa sila sa state of transgression. Kanang mga magsumpak ganit. Salak mo na. Kanya ang Revelation 21:27, nag-aingon man dito nga walay pugaw nga makasulod sa langit. Ang buti pa sa walay mga makasasala na makasulod sa langit. So, ang kahintang sa Protestantism, naa sila sa state of transgression, kanang pagsubak. So, ang kanang pagsubak, ibalik na to na dito sa Genesis 2:7, maunay hinungdan na si Adan o si Eva, natanggal, nawala sa garden sa kanang paraiso. Tungod anang sala. Maura ko gihapon ni ang pamaagi sa mga nang Catholics. O niya, kung mangita tag kasiguruhan nga kaluwasan, dirito mga kaigsunan sa simbahang Katoliko gihapon nato makita. Asa man nato ni mabasa sa Juan 6. Sa Juan 6, 52, nag-aingon diri. Mauli ang tinuod o kingpit na pamaagis kaluwasan na adunay kasiguruhan tungod kay si Ginoong Jesucristo, mauli nag-design ni ini. Man ni ini tawhan na paghatag na nato sa iyang lawas aron kanon imutan na sila. Sa 53 sa Juan, si Jesus mingon ganila, sultihan ko kamo, kung dili kamo makaon sa unod sa anak sa tao, o dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. 54, ang mukaon sa akong unod, kung mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o panahon ko siya sa katapusang adlaw. 55, kaya ang akong unod, mao ang matuod na kalano, o ang akong dugo, mao ang matuod na ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, kung mainom sa akong dugo, mapuyo dinhi kanako, o ako diha kaniya. So mauni mga kaigsunan, sa oras na mudawat ani-aning Holy Eucharist, o niya, pagkahuman, patyon, mapatay ka, o parilod ka kadiha, disgrasya ka, after ani, si Ginoong Jesucristo, nagpasali, na every time na magdawat ka Holy Eucharist, mamatay ka after ana, sigurado ang inyong eternal life. Kung sa ayaw nyo isalit sa laing pundo ang inyong kaluwasan, naadri, iabi ninyo sa initabo, gibungkak po sa mga Protestante, kaya mayroon silang simbolo lang. Na muna magkuha na lang sila skyflex o orange. Kanya, ilang prinsipyo, mayroon mga kung wala sa Biblia, dili dapat tuuhan. Karon, asa man po dato mabasa sa Biblia na nag-ingon dito pagkuha o skyflex, kaya maoy kanda. Pagkuha o orange, kaya maoy inuman. Kung hirapon sila sa ilahan ka ng mga pamaagi. Okay, mga kaigsunan. So, diri, ato na kamoy comparison. No? Gibungkap isa sa kanang mga
protestante kay maingon sila nga simbolo lang ni dili ni simbolo mga kaigsunan kay naamay milagro nga nahitabo sa Korea, sa India, Italy o sa Japan nga Agostia nahimo nagdugo o nahimong pag-examine sa tulo ka scientist. Puro pag yung mga artista nang walay Ginoo, i-examine nila ang katong Austria sa Japan, Korea, India, sa Italy. Upat kami lang, no? Natay rito na mga kisonan. One man, pure man nga unod, pure nga dugo. Ibi ang dugo. Unya ang unod, kanang heart bitaw, murag part sa heart. Mauna ang unod ni Ginoo sa Kristo. Kunya hangtod karon nagpabilin ang Austria o ang dugo sa Vatican. Kung kinsay makadto ana dito, makita nila na. Kunya ang atong tulo ka scientist na nag-examine ani na convert pagyud sa pagkakatotoo.